Welcome to Glow Up with She. Oh, bakit ka napatingin? Sige na, introduce yourself. Dapat ikaw mag-introduce sa akin, ikaw yung host eh. Aba, hindi. Ako ba host dito? Ikaw ang host ngayon, di ka man nakinig ng briefing. Hello Luxers! Hello everyone! This is Ana Magkawas and sorry, ito lang yung nakayanan kong ayos natin today kasi tayo po ay puyat. Puyat ka pa niyan? Oo. Hindi naman nalata. 4 a.m. Alam mo, kahit hindi ka na masyado nagpaganda, iyan pa lang, kabog na yan. Talaga ba? Yes. O, dahil kaibigan lang kita. Hindi Dahil, siyempre, bukod sa magkaibigan tayo, kasama na rin yun. So, paano nga nag-start yung friendship natin? Sa kakulitan mo. O, diba? Kasi ako po, tahimik lang na nagbebenta ng bag and then bigla kang dumating. Nagulo na yung buhay ko. Hindi mo na ako tinantanan. Meron pa, i-reveal ko na ba? Sabihin mo sa akin, na magkaibigan na kami, nagsimula na yung friendship natin. Sumama ka sa amin para, ano yung mga pampawala ng stress? Yung mga kaibigan na... Ay, ano na yan? Nasa kalagitnaan na tayo ng friendship niya. May mga nakikilala na rin ako na iba. Oh, kaya nga, di ba? Tapos, inakay naman kita. Inakay mo. Ang sabi mo sa akin, para sa friendship na ito, para mawala yung stress natin. Tapos sabi ko sa'yo, hindi pa na nawala yung stress ko? Nadagdagan pa yung stress ko? So, doon nagsimula ang aming friendship. Simulan na nga natin yung, ito na yung totoong chikahan na to. Ay, hindi pa ba totoo yung kanina? Hindi pa, warm up pa lang yun. Diba? So, eto na, di ba? So, sino ba talaga si Ana bago naging Ana Magkawas? Well, isa akong probinsyanang tahimik. Parang gusto madalas na mag-isa. Alam mo yun, yung kaya kong mabuhay kahit mag-isa lang ako. At kaya kong makasurvive kahit mag-isa lang ako. Graduate ako ng ECE, pero hindi ako nagmarcha. Ba't di ka nagmarcha? Ngayon ko lang nalaman. Hindi mo alam yun. O, tingnan mo. Na nagtampo rin yung tatay ko kasi nga, hindi ako nagmarcha at hindi ko pinractice yung pagiging engineer ko. Bakit di ka At nagmarcha? hindi ako nag-take ng board exam. Bakit di ka nagmarcha? Siguro nga kasi dahil wala na sa puso ko yung kurso na tinapos ko. Oh. Parang ang aim ko na lang talaga is tapusin yon ng, syempre, na may magandang grado, pero hindi talaga yun yung bala kong tahakin in the future. So, ibig sabihin pala, tinatapos mo pa lang yung kurso mo na yun. Iniisip mo nang hindi yun na magiging daan mo. Magiging path mo. Yes. Actually, third year college ako. Alam ko na sa sarili ko yon. Naisip ko na mag-switch ng course into a business course. Kaya lang, nasa isip ko naman that time, maiiwan na naman ako na isang taon pa. Yes. Kasi irregular na nga ako noon dahil nag-transfer ako from a private university to state university kasi nga, dahil kulang yung tuition. So, naiwan ako na isang taon. Pag naman mag-switch ulit ako mag-shift ulit ako ng another course, maiiwan na naman ako ng isang na naman taon. Eh, mga klase ko that time, may mga trabaho na sila, kumikita na sila. Eh, samantalang ako, kung gagawin ko yun, eh di magiging ilang taon na lalo ako sa college. Sa college. Eh, hirap na nga akong tustusan yung pag-aaral ko noon. Oh, see? During na pag-aaral mo noon, nagtitinda ka na ng toothpaste sa boarding house? Madami. Pati kape, nagtitinda na ako that time ng kape. And then, paano ka na nga napunta sa bag? Gusto ko yung kwento na yun eh. Gusto ko malaman nila yun. Parang hindi mo pa nasabi kahit kailan. So, ang dami ko nga mga pinasok na mga sales-related na trabaho. Na ahente, ganyan. Hanggang sa pagiging medrep, ahente ng gamot. So, mga kausap ko mga doktor. Pero may sideline ako noon na online na nagbibenta ako ng bag. Tapos binibenta ko siya sa sulit.com, yung pa yung mga uso, multiply. Wow. O, tingnan mo. Habang meron akong trabaho, meron akong extra income until such time na nalampasan na nung extra income ko yung sinasahod ko bilang isang medre. So doon ako nagdesisyon na i-full-time ko na tong business na nasimulan ko. Mag-asawa na kayo nun, boss? Hindi pa. Boyfriend, girlfriend. And nasa Qatar siya nun eh. Oh, siya so nakapag-abroad siya. Kasi boss is also an engineer. Engineer siya, electrical engineer siya. So nauna siyang graduate sa akin ng 1 year. So may mga subjects pa ako na tinatapos. And then after nun, siya nakapag-trabaho siya sa ibang bansa and then nag-ipon siya. Ngayon, nung umuwi siya sa Pilipinas, bumalik siya ng Pilipinas, nagpakasal na kami. Oo, so doon naganap ang kasalan. Tapos hindi ko na siya pinabalik ng Qatar. Bumalik ka, di-break na tayo. Wow! Aba ng hair. Ganda. Nung time na yon, may sarili na kaming ipon. So, we are proud to say na
kami yung gumastos sa sarili naming kasal. And that time din, nakabili na kami rin ng isang sasakyan na galing din dun sa Pag-online mo. Pag-online selling, dun sa ipon. So, anong taon yan? Anong taon yan? Share kami. May mahina ako sa mga memory ngayon. Kita mo naman ilang anesthesia na yung naitot ko. Almost, ano na kayo, 20 years, di ba? 21 years. 21 years. 21 years together. Kasi 10 years kami bago na mag-boyfriend-girlfriend, bago kami kasal. So, napakatagal mo na nagninegosyo, no? Oo, Grabe. tagal na din. Alam mo, napakalikot kasi ng utak mo eh. Hindi lang nila nalalaman yun eh. Ang dami mo kasing gustong gawin sa buhay. So, dumating tayo sa point na parang gusto mo na namang mag-additional na business na naman. Dumating yung point na nag-decide din talaga ako na mag-switch ng ibang linya or ng ibang business because that time, sobrang higpit ng mga brands. Oo. Yung mga kasi, di ba, mga branded bags, di ba? Ilang beses na take down yung Instagram. yung Facebook. Ilang beses akong umiiyak. Yes. Ilang beses na parang wala ka ng kasiguraduhan. Eh, doon kami umasa. Yun yung hanap buhay namin that time. So, parang pag nawala to, paano na? Eh, andun yung customers list namin na para bang kakabaka-baka na natutulog na baka kinabukasan pag gising mo, wala na naman yung Instagram mo. Yes. At hindi masundan yung mga conversation doon, di ba? So, parang isa yun sa nag-push din sa akin para mag-try, sumubok na ibang business. Yes, at magkakasama tayo nun, di ba? Lumakad tayo, manap tayo ng ganito, nakipag-usap tayo kung kani-kanino. Ang una pa nga, magkakasosyo. Oo. Tapos, Yun yung plano. tayo ng plano, hindi nila alam yun. Dapat magkakasosyo tayong lahat. Diba? Yun yung plan. Mm-mm. Until na parang, alam mo yun, may kasabihan, diba, na sinasabi nila, mahirap maging business partner ang kaibigan. Bigan. Dahil, hindi mo masasabi, baka ito yung maging dahilan para masira Yes. yung friendship. So, ang ginawa namin, iniwanan ka namin mag-isa dyan. Siguro yung unang ikaw, Ako yung unang- ikaw parang hindi mo naman sineryoso kasi. Yes. Diba? So Kasi parang nga- time na mag-meeting na tayo na, eto na, ilalatag ko na sa inyo yung mga gagawin natin, eto yung gagawin natin, ganyan. Bigla kang umatras. Ang sinabi mo nun, sis, sa'yo na yan. Kasi ikaw naman ang naghirap dyan. True. At ako ay okay na ako dito. Ikaw, linya mo yung construction. Mm-mm. At pinaramdam mo sa akin na ikaw yung nagtrabaho niyan, sa'yo na yan. At kaya mo yan. At kaya mo yan. Ayun ang sabi ko sa'yo, di ba? Diba? Kaya mo yun. Oo. At dinugdong ko ba, baka masira pa ang friendship Friendship. ng bawat isa. Di ba? So, ako yung unang pull out. Nung nag-pull out ka na, sumunod na sila. Kasi alam mo sis, noong time kasi na yon, alam ko naman na talagang kaya mo eh. Kahit alam ko sa sarili ko, nakikita ko kung paano mo sisimulan, may guide ka na eh. Hanggang sa dumating sa point na naglabas ka na ng first item mo, which is the wipes. Parang tuwan-tuwa ka eh. 'Di ba? Nasiyahan ka. Sunod-sunod mo. Doon pa lang nagsisimula na alam kong malayo yung mararating mo. Kasi sobrang dedicated mo sa lahat ng ginagawa. Sis, ito, alam naman nating lahat na napakalaki ng glow up mo, no? Sa lahat ng aspeto, ano sa palagay mo yung pinaka-the best glow up na nangyari sa'yo? Nung nagpatangos ako ng ilong, dahil sa'yo, Nadinesisyonan ko? nadesisyonan mo, pinangunahan mo na ako. Pero hindi lang yung dahil na-enhance yung physical appearance mo, but alam mo yung self-confidence na nabigay niya talaga sa'yo. Parang mas confident akong humarap na sa ibang tao lalo, mas confident akong mag-video, sa sarili ko, mag-picture. Pero humble ka pa rin naman, di ba? Despite of that, di ba? Nahiya ka pa rin minsan. Pero minsan lang yun, madalas hindi. So, Diba? ano naman yung mga katangian mo na naging dahilan, sis, para makatulong na mapalago mo yung negosyo mo? Siguro yung pagiging risk taker ko. Kasi kilala mo naman ako, di ba? Parang kahit walang kasiguraduhan yan, minsan sinusugalan ko yan. Hindi naman din siguro lalago yung business kung hindi ako sumugal. Nag-usap kami ni B dyan. Kinausap kasi ang asawa ko kasi si B. Mas gusto niya yung mas secure. Magkaiba kami. Ako naman, ready akong sumugal. Kaya sabi ko sa kanya, B, pagkatiwalaan mo lang muna ako dito, hayaan mo muna akong dumiskarte. At pinabayaan ka niya. At may nangyari dun sa business. Pero at some point, syempre, nandun din yung may mga maling desisyon tayong ginagawa. So siya naman, andyan na siya para i-pause ako. Parang wait lang, aralin mo muna. Yun yung siguro, balanse lang din kaming dalawa. So, ngayon naman, ano yung hardest point mo na dito sa business na napagtagumpayan mo?
Isa sa alam naman nila yun, nung lumuha talaga ako noon sa social media, diba? So, yung nagtiwala ka, na pinipigil ka ni boss, doon medyo lumabas Hindi ang ako pagiging matigas ang ulo mo. na hindi ako nakinig, Di ka nag-away pa kaming mag-asawa, Yes. tumakbo ko sa kondo ni BFF, Yes. umiiyak ako, Kasi- kasi nag-aaway kami dahil si B, gusto niya nang tanggalin yung tao na yun, pero ako, pinagtatanggol ko pa. Yes. Pinaglaban mo siya. Sinaglaban ko siya. Until dumating yung time na tama pala yung asawa ko. That time, okay naman, malakas naman, mabenta naman, pero ba't hindi lumalaki yung laman ng pera sa bangko? Yun pala, napupunta sa iba yung kita. Yes. Kasi nilalabas yung produkto na hindi namin alam. Dahil masyado kaming lenient, masyado kaming tiwala. Alam mo naman ako pag nagtiwala. Kilala Diba? mo naman ako. Parang yung nasobrahan ka ng tiwala sa kanya, hindi niya minahal din yung trabaho, no? So, nakikita nga natin na hindi pupunta sa Akala ng mga tao si RJ yun. O, hindi si RJ yun, ah. Kasi wala pa si RJ that time. Hindi, ano na si RJ that time. Akala nga ng mga tao. Ay, ano doon na si RJ. Oo, bago pa lang si RJ. Oo, bago pa lang si RJ. Oo, Iyak akala ka sa ng mga social tao media. ngayon, si RJ yun. Actually, di ba, nung umiiyak ka nun, akala ko, hindi mo ipapakita sa social media. Nagulat na lang ako. Umiiyak ka sa social media. Actually, sa akin niya muna ipopost. Pag teka muna. Doon pala, nakapost ka na. Well, awareness din naman yun, ano? Awareness din naman yun. Awareness. Kasi it's betrayal eh. Kasi Betrayal nakikita ng tao. Nagsisimulang magnegosyo. That time, nagsisimula pa lang kami, pero, di ba? So, paano mo ngayon i-handle yun, yung trust issues? Nabawasan ba? Or still ganun pa rin? After nun, parang nasundan pa din naman eh. Naloko pa rin. Pero, bakit ba? Bakit ba nasundan? Because of your pagiging mabait? Ay, hindi ko alam yun yung gusto kong ma-correct sa sarili ko eh. Na parang dahil ayoko makasakit ng tao, okay na lang na ako yung masaktan. Na okay na lang na ako yung magsakripisyo. Madalas nangyayari yun, sis, alam mo naman yan. Yes. Na parang sige na lang, tatahimik na lang ako para na lang matapos na. Or para na lang, bigay mo na, sige, para na lang wala nang gulo. Para kasing gusto mo na lang na Gusto ko tahimik na tahimik negosyo. Ay, alam mo yun. Pero siguro dahil nga tayong mga negosyante, hindi naman naiiwasan. Ang kagandahan lang sa'yo, nakahandle mo. At despite of that, lumalago tayo. Pero ano ba yung sekreto mo? Bakit ang dami mong negosyo, ang dami mong ginagawa, sobrang busy mong tao, pero ang sarap mong matulog? Diba? Doon ako believe sa'yo. At in fairness wala siyang maliit lang yung eye bag niya. 3 hours ang tulog. Ako, kumpleto, pero mas malaki pa. Nag-make up pa ako, Alam mo naman yung sekreto natin bago matulog. Yes. May Cola Vera tsaka Beauty Talks tayo na At meron. tinitake. Ay, mga drinks natin. So, sabi ko nga, pag tinusok na yung dugo ko, yan lalabas eh. Ay, oo. Natatandaan mo, sabay pa tayo nagpa-check up, di ba? Oh. At syempre, friendship goals, di ba? Nagpa-check up tayo. So, ang ganda ng comment sa'yo ng doktor mo, nakaharap pa ako, di ba? Talagang pinarinig sa akin ng doktor yung comment sa'yo. At yung check-up, pinarinig din yung sa akin sa'yo, di ba? Ang sabi sa'yo, maganda yung ano iniinom mo, ano tinitake mo, sabi ng doktor, oo. Sabi mo, ganyan-ganyan, yung tinitake mo, yung products mo, kasi ang ganda ng result. At yung sa akin, talagang ang pangit. Pero actually, eto, na-feel ko na, no? So, yung sinabi ni Doc, nagkatotoo, kasi for 46 years of my life, ngayon pala ako nagkaroon ng maintenance. So, pero, pala. i-reveal na natin, bakit ba ganun yung sinasabi sa kanya ng doktor nung nagpa-check up kami? Kasi, kung hindi nyo po alam, itong kaibigan ko na to, grabe na yung pagpapangaral namin dito. Napakahilig sa soft drinks. Yes. Hindi siya pwedeng hindi kakain ng walang soft drinks na kasama. Inani ko na. So, ngayon hindi na ako minom ng soft drinks, di ba? Iniinom ko na ngayon, 4 seasons. 4 seasons at saka Cafe Black. Pinaggawa na nga kita ng Cafe Black. Kaya nga, I'm so para thankful. mabawasan mo yung soft drinks. Yes, at inani ko Kasi na. hindi po siya, lactose intolerant kasi siya. So, hindi ko mapainom sa kanya yung ibang mga drinks natin kasi may milk. Hindi siya pwede sa may gatas. Kaya nabuo ang Cafe Black. Kaya lang, sorry sis, at na-late yung Cafe Black. May sakit na ako. Actually, wala naman ako sakit. It's just parang nakita sign of aging. Yes. At kaya nga like ko sinasabi sa'yo, di ba? Nung time na age mo na ganyan, sobrang sipag din ako. Kaya lang, wala naman akong ginagamit no na katulad ng tinitake mo ngayon ng product mo na malaking tulong sa atin ng Cola Vera at yung ating Beauty Talks, di ba? Na complete talaga yung anti-aging niya, no? So, nung panahon mo kasi panahon ko, na kaedad mo, Walang ganyan. Walang ganyan. Tsaka mahal yung mga ganyan. Yes, ang tinitake ko lang noon ay vitamin C. Yun lang. Okay, by the way, Highway, meron tayo kasing memory bag. Pati nga na bag mo. Anong dala mo? Ito.
Diba? Constance. Alam mo, Oh. kahit mahirap itong buksan, Oh. may siningit kami dito na hindi mo alam. Oh. Diba? Kailan yan? Kanina. So, meron akong mga pictures dito na ipapakita natin. Oh. Willing ka ba ipakita to? Aba, malay ko, ano ba yan? Pero pag pinakita ko, sasabihin mo yung ano story ng picture na yan. Okay. Behind that photo. Ay, So, ano masasabi mo dito? grabe, nagkalkal talaga kayo, ah. Yes. Pero ako dito, oh, neneng-nene, oh. O, di ba? This is my first vlog. Ayan. Maraming natuto dyan. Oo. Isa na ako. Di ba? Alam mo yung vlog na to, yung pagkakaroon ko ng YouTube channel, yung pag-vlog ko na to, parang ano lang to, nung umpisa eh. Parang sabi ko, try ko lang, susubukan ko lang, pero not necessarily na magtuturo ako about bag. Kasi kita mo, what's in my bag nga yung nandito, di ba? So dahil na yung business natin is yung Lux Online, so we used to sell mga pre-love, luxury bags. Hindi ko na, ang goal ko lang dito, ipakita sana yung mga available na bags sa shop. Kasi that time, nauuso na rin yung live selling. Kaya lang, nung nag-try ako mag-live selling, nakakapagod. As in, napapagod talaga ako. Hinihingal ako sa pagda-live selling. Tapos paulit-ulit yung tanong, paulit-ulit yung, alam mo yun, nakakapagod talaga siya. Kaya, mas nag-focus ako sa pag-vlog. Na yung vlog, yun na lang yung pinopost ko online. Tapos, nandun yung mga bags na available. And then, yung mga singit na ganitong what's in my bag, ganyan. Tapos, unti-unti na, nagkaroon na tayo ng mga real versus fake. Nagturo na tayo na yun pala, mas doon din magiging interesado yung mga tao. Natututo din sila. Saan naging training ground mo yun sa pag-live selling at darating pala yung time na lagi kang mag-live selling, di ba? Nakakatuwa naman. O, di ba? Di ba, 6 years ago? Okay. Next is, Oh! So, picture namin ni Chanel. Si Chanel to. Noong bagong panganak ko siya. Si Chanel. nung time na napakahirap niya kasi magbuntis. Halos Sobrang lahat, hirap ko lahat kami ayaw niyang makita. Mm. Kasi, di ba, from dalawang lalaki and then nasundan tayo ng princess, di ba? Oo. So, excited ka na ba kay Chanel? Lalo na ngayon, di ba, yung glow up din ni Chanel, yung anak na grabe siya. din kasi yung naging glow up ni Chanel, di ba? Namimiss ko din yung taba-ching-ching Oo, na di ba? Chanel eh. Even sila, for sure, namimiss nila yun. Parang nagutok si Chanel sa'yo. Pagka tahimik, pero pag umarap sa camera, salita na salita. Di ba? Chanel baligtad. Di ba tahimik siya tapos sasalita siya na sasalita? Hindi, tahimik siya pag may tao. Pero Salita ayun siya nga, ng salita. pagka mag-isa lang siya, tsaka Pag-isa lang. tayo, Pagka- pagkausap tayo. niya, pagka napalagayan na niya ng loob, magsasalita na siya. Magsasalita. Parang ikaw nga, di ba? Tahimik ka lang, pero pagka napalagay mo at natapat ka na sa camera, sige ang go, di ba? Alam mo, etong bag na to, may story to na hindi mo alam. Ah, talaga ba? Oo. So, kinire-reveal mo na. Etong bag na to, nakakatuwa to. Kasi it's very memorable also for me. Kaya hindi ko siya nile-let go din. Pero sa totoo lang, nawala na to sa akin minsan. Oh. Naibenta ko na siya before. Alam ni BFF yan. Actually, para sa Lux Skin. Nung time naman na nangailangan ako ng pondo for Lux Slim, yun naman yung sinanla ko yung Birkin bag ko kay BFF. Diba? Yung black ko. Na until today, nasa akin pa rin. And then, nagulat ako, parang siguro after 1 year, bumalik yung bag na to. Binibenta ulit ng dating owner. Siguro kasi sawa na siya. Alam mo yun, may mga ganun eh. Maraming ganun na. Baka nabunan din siya na swerte ng bag na yan. Hindi natin alam. Pero, yun nga, nakakatuwa. Natuwa naman ako na, bumalik ulit siya. Na parang feeling ko, meant to be talaga kami nitong bag na to. So that time, nasa isip ko noon na nawala ka sa akin dahil that time nangangailangan ako. And now, bumalik ka ulit sa akin. Nang meron This ka na. time, nang meron na ako. So parang very napapanahon yung pagbalik niya. Hindi ko na siya binenta ulit. Kinip ko na siya. Siguro ipapamana ko na lang kay Chanel. Yes. Pamana mo na lang kaya sa akin. Joke. And once again, Luxers, this is Glow Up with Anna. Thank you so much for watching.